Alam ko sa atin, sa ating kabutihan, sa ating katalinuhan, sa pagiging disiplinado na ating mga kababayan, makakamit po natin yung pinakamagandang antas ng buhay dito po sa ating lungsod ng Kabuyao. Magandang araw, Pilipinas, and welcome back to another episode of Diskurso on Air, your beacon of trust and beacon of truth. This is Malex Baring, your host. Joining again today would be a very special guest. So nagkaroon na po tayo ng segment with him. Again, a very good leader, a very passionate leader here with us today to discuss about the peace and order of his city and discuss more about his visions we have on air. Attorney Leif Opiña. Magandang araw sa iyo, magandang araw po sa ating mga taga-subaybay. Vice Mayor, let's begin. Very special topic, yung peace Yes. and order, especially Yes. sa ating Yes. city. Ano po? Your leadership has consistently emphasized public safety and governance. Yeah. What drives your passion for ensuring peace and order in Kabuyao? Yeah. Buod ng aking panunungkulan bilang isang abogado, justice and fairness, katarungan at pagkakapantay-pantay. So doon pa lang sa mga konseptong yon, doon ko na sa talagang gustong maisabuhay sa paglilingkod ko sa aking mga kababayan. So hindi na iba yan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan in all aspects of the world. Kasi kailangan natin talaga sa pinakamababang society ng ating lipunan, kahit nga sa pamilya, di ba, sa barangay, doon nagsisimula yung values na kung paano magkakaroon ng katahimikan, kapayapaan ng isang pamilya. Kasi ang paniniwala ko dito, pagka maayos, mapayapa, at yung punong-puno ng kaligayahan at kasiyahan ng isang pamilya, damay na. At ganoon na rin ang magiging impression sa ating bayan. Mm-mm. Attorney, can you share with us lang, what is the current state po ba ng peace and order dito sa city ninyo? I would say, in my opinion, na meron kaming problema in maintaining peace and order. Of course, kasama na dyan sa aspeto ng kaayusan, yung traffic management. Of course, that is the price of urban development, yung pagkakaroon ng traffic. Pero hindi yun excuse sa akin na como maunlad, como urbanized na, isa-sacrifice mo na yung pag-aayos ng ating lugar in terms of traffic. And of course, yung sa aspeto naman ng kapayapaan, I would say na medyo din marami kaming kailangang ayusin in terms of maintenance of the peace. Kasi marami din kaming mga krimen na nangyayari po sa aming lungsod. I'm sure, hindi naman siguro lang ako, yung aming lugar lang din. Pero ang prevalent kasi sa aming lugar is yung mga addiction sa droga. And of course, yung mga domestic issues. Being a lawyer, may mga napupunta sa akin na mga nanghihingi ng payo ng mga kababayan ko kung paano daw nila ayusin yung mga domestic issues, in particular, yung mga violence against women and their children, yung mga scamming, yung mga cyber libel, cyber crimes. And of course, yun nga pong nabanggit ko, which is yung number one namin problema, na mas marami talagang mga PDLs or yung mga persons deprived of liberty na mga kaso po ay yung drug dependence, tsaka yung mga pagtutulak po ng droga. Currently, Attorney, how are you addressing these, let's choose siguro, kahit top 3 challenges? Yeah. Can you share with us, how are you addressing these Oh, challenges? it's been very challenging, in particular sa issue namin ng droga. Kasi talagang maraming nahuhuli. I've been in close contact, of course, with our intelligence community sa local. Kasi nga, bilang abogado, kalimitan talaga ng mga may kaso sa akin pumupunta. At ako lang ang abogado pong pumapasok sa aming city jail, tsaka doon sa aming lock-up na tinatawag sa PNP detention. Kasi ako lang po yung talagang nakikipag-usap ng tutok sa mga kababayan kong nasa piitan. Libreng notaryo, yung mga pagka nag-plea bargaining na sila. So ako talaga po yung tumutugon doon sa mga pangangailangan nila doon. At sa tingin ko talagang malaking problema yun sa amin. At hanggang ngayon, yun pa rin ang gusto kong matapos kasi drugs is the root of all problems. Yung prohibited drugs na yan. Diyan nagkakaroon ng pagkakawatak-watak ng pamilya. At I would say na siguro sa mga pamilya sa amin sa Kabuyao, talagang
yan yung dapat naming tutukan at yun yung dapat na magkaroon ng mas malawak na partisipasyon ng ating law enforcement kasi dapat talaga matutukan siya. Hindi lang yung basta-basta babaliwalain mo lang siya. Ako naman bilang Vice Mayor and bilang ang abogado, tinutulungan ko din naman na ma-reform kasi kalimitan naman sa mga dependents na ganyan sa droga is meron talagang problema lang din sa personal, sa pamilya, minsan professional na talagang doon sila nagre-resort kasi doon sila nagkakaroon ng feel ng sense of contentment. Pero it's a problem na hindi mo pwedeng sabihing crime lang eh. Di ba? It's more of a kulang din sa values formation itong ating mga kababayan. At gusto kong tutukan yung parehas kasi hindi mo pwedeng sisihin lang yung nakakulong dahil naging dependent siya sa droga. Ano yung naging problema? Saan nagsimula? So, dapat yun din ang atakihin natin. Targetin din natin yung root cause of the problem para kahit paano, na-justify natin na tutulungan ko man itong presong ito pero dapat atakihin ko rin yung pinagmulan niya. Parang identifying as well yung naging root ng problem. Oo. Attorney, ang hirap din nito in your case, no, na gawin tong mag-isa, definitely. So how are you ensuring lang or how are you collaborating with local forces or yung community po to ensure na may same mindset kayo? Well, in my own capacity as a former city councilor and a former vice mayor, all I can do is legislate. So gagawa talaga tayo ng mga batas lang na magagamit ng ating law enforcement sa pagsasawata ng mga issues na ganito. But I can only do so much. Pero ang challenge nga po, ako bilang isang vice mayor aspiring for a more opportunity to execute the laws, talagang gusto ko talagang magkaroon ng mas malawak na power, utilizing confidential funds, sabihin natin sa police, kailangan ito yung bigyan mo ng marching orders kasi kailangan talaga malinaw sa ating law enforcement kung ano yung magiging tutok. Kasi hindi naman lahat ng lugar iisa din ang problema. So, ako bilang sana na mabigyan ng chance na maging local chief executive, ang gusto kong tutukan talaga dito to empower yung ating pong law enforcement, to empower also yung ating pong mga counterparts sa pag-values formation, specifically yung religious community natin, pagsamahin natin sila kasi dapat magtulong yung dalawang aspeto na yan sa pagmumulat sa magandang kaugalian versus yung sa pagpapatupad natin ng ating batas. So sa akin po, kung magagamit natin ng buo yung confidential funds na naiaalat, justified naman yan when it comes to crime prevention, gusto ko siyang magamit talaga para po sa talagang pag-i-improve ng buhay ng ating mga kababayan. Attorney, na-mention nyo na, nasasabi nyo na yung mga visions nyo as well, Yes. if given that higher position Yes. and also this opportunity as you've mentioned. Doon tayo, attorney naman sa opportunity, ano po muna yung nakikita nyo na mga opportunities? Kasi malaking bagay yung nangyayaring mga technology. Nasabi nyo kanina po yung cybercrime, Yes. cyber libel. Ano po yung nakikita nyo naman na opportunity dito sa peace and order? Let's relate that technology. Ano yung role nitong technology dito sa inyong na-i-envision nyo for peace and order? So dalawa din ang nakikita kong effect ng social media, ng technology. Pwede siyang maging magandang influence, pwede din siyang maging negative na influence. Depende lang talaga doon sa recipient. So para sa akin, dapat ma-maximize natin in full. Kumbaga, yung campaign pa lang to promote peace and order in all aspects, hindi lang doon sa sinasabi kong crimes, pati doon sa values formation na nabanggit ko, dapat ma-full utilization natin yung technology para yung dissemination ng information mas mabilis. Tapos yun yung medyo meron na tayo ngayon na na-enhance na natin nga siya kasi nga talagang halos lahat ng tao ngayon is nasa nasa internet, nasa social media. So tingin ko pinakamagandang pamamaraan para mas ma-disseminate yung information is through technology. Tapos meron nga mga enhancements na ngayon kasi dati wala pa tayong doon sa accused, di ba? Merong ganun sa constitutional rights pagka yun di mo nabasahan ng Miranda rights. Halimbawa, ngayon may body cams na kasi ngayon na required. So pagka meron ka ng ganung body cams, additional electronic evidence na rin siya na magagamit naman natin sa court kung sakaling kailangan nating patunayan na naging regular at maayos yung process po ng paghuli. So,
yung technology as it is a vital tool para sa akin para masigurado po natin na nag-aayos po natin yung pagpapatupad ng peace and order policies natin sa ating pong city. Attorney, nandun naman tayo sa community. Kasi these people online, we also have that digital community and ensuring their safety is very important. Ngayon naman, I heard, attorney, na never kayo nag-bodyguard or wala kayong bodyguard. Can you share with me lang po or even the audience, no? For you ba, let's just rate, how safe is Laguna ba? Because ikaw mismo as leader, wala kang bodyguard. Siguro ang mindset ko na lang doon is wala naman akong binabangga. Wala din naman akong kagalit. At gusto ko din maging magandang halimbawa sa mga kababayan ko na hindi porke nanunungkulan ka, dapat sangkaterba rin ng mga bodyguards mo. Although para sa akin, ang isang magandang salamin or reflection ng isang maunlad at mapayapang bayan is yung mga tao, hindi lang ako, malaya din nakakalakad kahit anong oras ng day or night, di ba? So, para sa akin, kung ako feeling secured ako sa aking kapaligiran, lalo sa aking lungsod, is papakita ko yun na ako, confident ako sa ating law enforcement. And of course, I put my trust and confidence sa institutions natin ng law enforcement, especially sa ating mga kapulisan. Especially ngayon, na election period, mas maigting yung police presence namin dito sa aming lungsod. Not because medyo mainit yung usaping politika, pero gusto nilang patunayan na andyan ang kapulisan sa kaling kailanganin sila. So, para sa akin, magandang programa yung pagpapailaw, pero hindi siya yung sole na batayan ng tao para maging feeling secured sila. Parang kung gusto mo talaga maging feeling secured, dapat andun yung cooperation, hindi lang ng kapulisan, hindi lang ng law enforcement, pati yung community. Kasi dapat mabubuting tao din talaga yung mga nakatira sa lugar mo at may mga malasakit talaga din yung mga taong nakatira sa paligid mo. Only then na maiisip mo na kahit may ilaw ka dyan sa poste, pwede ka namang gawaan ng hindi maganda eh. Pero ako, para sa akin po, it's my personal na choice na gusto kong ipakita sa aking mga kababayan na safe ang aming lungsod. Yung Laguna as a whole province, tingin ko naman wala naman kami talagang matitinding incidents ng mga violence and crime or murder or whatever, kung ano man po. Pero yun nga po, ang bottom line, ako bilang isang leader, gusto ko maging magandang halimbawa din sa aking mga kababayan. And I put my trust and confidence sa ating po mga kapulisan at sa ating po mga barangay officials, in particular yung mga nag-augment ng security sa aming pamayanan. Attorney, nandun tayo sa sinasabi nyo na safe nga naman and then you are, kumbaga, ikaw mismo satisfied ka sa kung anong meron ngayon. Yes. At hindi lang nag-stop siya doon sa ilaw lamang or Yes. what. If given the chance na you will be seated as the main leader of your city, ano po kaya yung specific area of focus na gusto nyong pagtuunan ng pansin when it comes to peace and order? Alam mo, ang nagiging deterrent sa mga crime is yung pagiging decisive tsaka yung matinding political will ng isang leader. Kasi pag nakikita ng mamamayan mo na seryoso ka na proteksyonan at ipagtanggol ang mamamayan mo, nagkakaroon din ng confidence ang tao. So dapat magsimula sa akin yan. So if given a chance to lead our city, of course, being a lawyer, I will be reasonable, I will be fair, I will be just, but asahan nyo, wala akong palalampasin dyan ng mga krimen. I will be unrelenting. Kasi hindi po pwede sa isang pinuno na malambot ka. Di ba? Na hindi pwede sa isang pinuno na nakikita niya na ito pala pagkakilala may pabor, pag pala kalaban doon niya didiinan. Wala tayong doon. Wala tayong sasantuhin doon. Magandang maramdaman na ng ating mga mamamayan sa panunungkulan natin na pag may pagkakamali, dapat may pananagutan. Di ba? Tapos sabi nga ni former Senate President Jovito Salonga, di ba, kung may mga private na mga differences man yan that led to crime or whatever na pananakit, ang konsepto naman dyan palagi is there can be no forgiveness without justice. Di ba? Pwede ka naman patawarin, pero kailangan mo talagang managot sa ilalim ng ating mga batas. At yun yung gusto kong maipakitang
strength ng leader na hindi mo kukonsintihin ang mga gawang mali, doon ka lang palagi sa mga gawang tama at papanagutin mo ang mga gawang mali. Although, of course, bibigyan mo ng due process which is protected naman talaga ng ating mga batas. At yun nga po tingin ko ang madadala ko na asset ko sa pwestong ating hinahangad kasi ako ay isang abogado, alam ko ang batas, naiintindihan ko yung batas, nirerespeto natin ang karapatang tao ng ating mga kababayan, pero sa bandang huli, dapat mayroong pananagutan. Mm. Attorney, dahil nandun na tayo sa visioning, mga visions nyo as well, no? Yes. Kasi nasa peace and order. Ano po yung na-identify nyo at this level of your leadership as well? Ano mga na-identify nyo na gaps ngayon sa peace and order na nangyayari sa inyong city? Well, ako ang nakikita ko talaga sa aming lungsod, ang daming magaganda naming mga ordinansa, ang dami namang mga batas na pinapasa ang ating pambansang pamahalaan, pero we are lacking implementation. Very poor ang aming implementation ng aming batas. Kumbaga, gumagawa lang kami ng ordinansa dahil meron lang instruction ang kundi man DILG, di ba? Merong Malacanang nagbibigay sila ng directives from time to time. O gagawa nga kami ng ordinansa pero very poor kami sa implementation. At yun yung nakikita kong napakalaking pagkukulang. Kasi dapat ang tao, maramdaman din nila nga na decisive din talaga ang gobyerno. Di ba? Na handa mong disiplinahin din ang mga tao. Kasi ang tao naman, handa naman makinig yan eh. Kasi wala namang sino mang tao ang gustong tumira sa isang lugar na magulo. Di ba? Kung ang leadership mismo is selective lang din naman ang pagpapatupad niya at may kinikilingan pa rin siya sa pagpapatupad niya, hindi wala ding magiging paniniwala ang tao sa kanyang pamahalaan. At yun ang gusto ko maging magandang halimbawa naman sa akin. That is what I can assure sa aking mga kababayan na I have the political will, I have the legal expertise, I have the heart na kaya kong makinig at kaya kong tumanggap ng katwiran, pero in the end, kagaya ng lagi kong sinasabi, ipapatupad ko ang batas, mag-iimbentaryo tayo ng lahat ng mga batas because I am a part of the City Council. Di ba? For almost 18 years, naging bahagi ako ng pagkasabatas ng lahat ng mga magagandang ordinansa na mapapakinabangan ng ating mga kababayan. Mag-iimbentaryo tayo ng lahat ng mga ordinances na talaga pong magagamit natin at ipapatupad ko po yan to the full extent of the law. Attorney, the gap of parang lack of implementation is one concern that you want to focus on. Yes. Ngayon, attorney, doon tayo, of course, how will you implement itong lack of implementation naman? How will you improve that pag kayo naman ang nakaupo? Ang kulang kasi dyan is yung review. Kasi ang daming mga past na ordinances na hindi lang nababalikan ng maayos. At yung mga existing naman, na pinagtibay nga namin, pero hindi naman din pinapatupad. So, dapat talaga, merong partnership. Kaya nga may Peace and Order Council tayo na nandoon sa local government code eh. Kaya ngayon nilagay doon. Precisely, ang reason ng pag-create ng isang Peace and Order Council, yun talaga yung parang governing body. Not only the local chief executive, although he is the chairman. Pero may membership kasi yan na sila naman talaga ang nag-i-ensure na guided ng maayos ang mayor sa mga dapat niyang ipatupad at yung mga policies na kailangan nilang gawin. So ako, strengthening the Peace and Order Council kasi lahat naman po ng mga pinagtitibay ng Peace and Order Council napunta naman po sa City Council. So kumbaga, kung matibay at matatag na po ang mga nabuong mga polisiya sa Peace and Order Council, wala na masyadong deliberation sa City Council at mas madali po yung implementation. At dapat transparent din talaga tayo sa sa funding. Kasi lahat naman ng pagkilos ng isang gobyerno talagang kailangan ng pondo. Pero dapat malinaw at maayos at accounted for yung lahat ng pondo na nagagamit para yung implementation talaga effective. Kasi kung niwi-withhold mo din naman yung pondo, paano nakikilos ang tao? Lalakas lang naman ang implementation kung may suporta ka at talagang malinaw ang direksyon ng namumuno. Involvement and decisions of the council as you've shared, attorney. Yes. Now, if you will look at naman yung community, ano po yung way nyo para mas ma-encourage naman sila to be part of this mga implementation na you have in mind? So, participative governance yan. Let them participate in the affairs of government. Ako po, nung ako po ay bago mag-vice mayor, marami po akong mga barangay na naikot na
Kasi specifically sa Katarungan Pambarangay, kasi kailangan talaga yung mga lupon, yung pangkat, dapat kasi na-strengthen natin yan. Yan kasi yung first line, frontliners yan ng justice system natin. So kung may mga sigalot o usapin sa barangay level, dapat malakas din at marunong ang mga lupon. So doon pa lang po na nagawa ko na siya. So ngayon, yun ang intention ko, ma-institutionalize ang lahat ng mga programa to train, skills enhancement ng ating pong mga nasa barangay, yung mga lupon, yung mga tanod po natin, mga barangay peace officers po natin. Kasi sila yung mga force multipliers natin po dyan. And of course, kailangan din talaga natin na ma-empower din ang ating mga communities in terms yung mga sectoral representation nila. Kasi ako nga po, pinopromote ko talaga na mapalakas at mabigyan ng boses ang lahat ng sektor po sa aming lokal na pamahalaan para bahagi ka ng pamamahala. Pati sa, yun nga po, pati sa funding, pati sa policy making, pati kung paano natin i-implement. Kasi dapat po, ang gobyerno nakikinig sa tao. Hindi yung porke ikaw yung gobyerno, ikaw na lahat ang masusunod. Kasi in the first place, ang gobyerno naman ay galing sa tao. So dapat pinakinggan mo rin yung mga taong pinagsisilbihan mo para alam mo talaga kung paano mo rin ipapatupad at makuha mo rin ang puso at kooperasyon ng mga mamamayan mo. Only then, di ba? Kung lack of implementation man ng ating issue, involve ang ating mga sectors, malakas at may kakayahan ng ating mga barangay officials, mas matatag po yung pagpapatupad niyan. Mas maaasahan mo. Kasi hindi pwedeng yung ulo lang. Dapat hanggang sa katawan. Kasi kung okay man ang ulo, pero hindi naman nagalaw yung lahat ng mga senses mo, wala din po mangyayari. What specific community program kaya, attorney, ang pinaka-proud ka na na-implement mo? Marami akong nagawa, I would say. Apa. Magyayabang na ako ng Sige. konti sa'yo. Kasi sa start pa lang, meron na ako sa mga PDLs, kasi siyempre yung PDLs and their families, kailangan talaga meron tayong project para sa kanila. So may mga nasa loob, inmates natin, nagkakaroon tayo ng mga program, sinusuportahan po natin sila. Yung education nila, yung mga hindi nakatapos ng elementary high school, meron po tayong partnership with the private schools na nagko-conduct po ng teachings doon sa loob, kahit online o kaya yung face-to-face. Tapos yun nga po nabanggit ko kanina na nagkakaroon tayo ng engagement sa mga inmates din in terms of yung pagbibigay ng legal services natin, free advice, free notarial services natin. Tapos yung sa community naman, yun nga, yung nasabi ko po na nagtitrain tayo ng mga barangay peace officers para alam nila kung ano yung batas, pati yung lupon para sa katarungan pambarangay nila. Tapos may partnership po tayo also with the private sector, with the academe, and with the law enforcement. Ang tinawag po nila doon, yung Task Force Ugnay, yung para to end yung local conflicts on yung sa communism. Kasi nagkaroon ng tripartite na na partnership kami noon para makontrol ang peace and order situation natin in terms yung mga armed conflict. Kasi po sa amin po, ang hindi naman nakaarmas, wala namang sandata po yung ating mga rebelde, pero nandoon sila kasi sa progresibong side, yung mga nasa mga companies. So ang ginawa po natin, nakipag-partner ang gobyerno sa mga kumpanya tsaka doon sa mga eskwelahan para po yung radicalization ng ating mga mamamayan maiwasan at yung mailagay sa isip nila ang tunay na pagmamahal sa ating bayan. So doon pa lang po naging bahagi na ako doon. Nakipag-partner na po tayo doon sa CMD, yung Civil Military Division ng ating Armed Forces, na lagi sila nandoon para talagang umassist sa atin to maintain the peace and order. So, yung office ko po ang nag-undertake noon. On top of that, meron tayong quick response team na ginawa ko rin po sa community. Ginawa ko nga po, nagpa-train ako per barangay kung paano mag-CPR, basic life support, stop the bleeding, ganun po mga programa para at least to sa level pa lang po ng barangay, yung naging maayos po yung pag-alaga natin sa ating mga kababayan. At doon po sa mga accomplishments ko na yon, I would say na nakapag-contribute po ako sa pag-enhance po ng aming peace and order po sa aming lugar. And I plan to further improve yung mga sistema pong nailagay ko na dati, na gagawin ko pa ho ngayon para mas lahat makapag-participate po at lahat tayo mayroong taya
merong stake sa pagpapaganda po at pag-maintain ng peace and order po sa aming lugar. Mm. Na-touch nyo kanina, attorney, no, dun sa isa yung partnerships and then schools and also establishments or Yes. infrastructure. Mm. What do you think naman po would be the role of infrastructure development for parang ano naman ang role nito for a safer Kabuyao? Of course, naniniwala tayo na pag nandiyan na ang development, dumadami rin yung mga pakinabang ng tao, di ba? At nagiging secured din sa infrastructure yung ating mga kababayan. Ibig sabihin, kung mas maraming kalsada, mas accessible yung lugar, di ba? Mas safer yung pagbabiyahe, pag may mga ilaw, di ba? Na mas secure din maglakad ang mga tao. Pag mas maraming mga force multipliers tayo, apart from the police na nakikita ng mga tao na nandoon lang to protect them, di ba? So, doon pa lang po sa mga aspetong yon na hindi man sa fully infrastructure projects pero all-embracing na i-integrate mo na lahat ng mga pwede mong ilagay. Yun nga po, gusto ko ding i-promote nga yung centralized na na CCTV for the entire city para isang command center na lang. Kasi nung nakaraan po, nag-project po yung iba't ibang barangay ng kanya-kanyang CCTV. So, ang problema doon, kanya-kanya rin yung provider. So, parang may conflict na konti sa interconnection. So, ang plano ko po doon, since may command center naman na po ngayon ng ating city, maging interlink na siya. Para kung meron mang problema sa isang lugar, kung meron kailangan respondihan sa isang lugar, kung meron mang krimen na nangyari sa lugar na yon, kung tatakas man yung mga perpetrators ng krimen na yon, mas madali nating mahuhuli kung nasa loob pa sila ng city. So, yung mga ganong improvements in terms of infrastructure, in terms of technological enhancements, is a big opportunity for me sa panahon natin ngayon para talaga maramdaman ng mga kababayan natin na naligtas sila sa lahat ng oras. Are you saying also, attorney, that you have a vision as well? May malaking role ba ang modern technology in keeping Kabuyao a safer place? Yes, in fact, ang balak nga namin nung nakaraan, nung time po ng aking kasamang si former Mayor Mel, is to convert the city into a smart city. Of course, apart from being an entrepreneurial city, yung maraming businesses, is yung maayos din po natin yung technological developments ng aming pong lugar. At yun nga po, kung meron mga nangako na lalagyan na ng mga free wifi, kung di na nagawa, kaya namang gawin yan. Kailangan lang ng tamang partnerships. Of course, yung DICT is also promoting na dapat kayo connected na, di ba? Naka sali na tayo sa mas malaking involvement in terms of enhancement ng ating teknolohiya sa ating panahon ngayon, lalo na yung mga kabataan ngayon. Di ba? Ang ating nga pong linyahan ngayon ng mga careers is more on digital technology na So, doon na tayo papunta. So, dapat mag-adapt na rin ako. Although hindi ko panahon yan, di ba? Kailangan mo na rin mag-adjust at makasabay ka na rin sa trend ngayon ng panahon. Attorney, how do you plan to partner with, well, si DICT meron din programa and I believe you are also partnering with them. And definitely may pribado din. No, how do you plan to partner with these sectors and or yung current natin ng mga agencies? Hindi lang siguro nga, tama ka, hindi lang yung national agencies, kasi we also need to partner with our corporate citizens, yung mga companies. Kasi marami kaming mga companies doon na ang linya nila ay technology. So dapat siguro ma-enhance natin yung awareness ng ating mga kababayan, yung knowledge nila, at para din maging highly employable din ang ating mga kababayan. As I discussed siguro doon sa ating nakarang mga episode, kailangan natin talagang magkaroon ng close connections with our corporate partners, corporate citizens, para yung aming mga mamamayan magkaroon din ng mas malaking partisipasyon at kaalaman doon sa mga teknolohiya ng mga kumpanya na doon sa aming lugar. At para naman sa ganun, madali natin sila mapagsama. Attorney, nakwento nyo yung journey as well, yung mga programa na na-introduce nyo. How do you see naman evolving itong security sa Kabuyao under your leadership? Ang nakikita ko, kung papunta na tayo dun sa pag-i-improve talaga ng security, sa time ko, dapat wala na tayo halos na PDLs, yung mga persons deprived of liberty. Medyo ambitious siya, pero sa tingin ko, sa pamumuno, kaya ko siyang gawin. Kasi kaya naman talaga nating kausapin at
magkaroon lang ng close relationship with the people. It all starts with values formation. Babalikan ko yung aking stand sa values formation. Kailangan nating magkaroon talaga ng close connection with our citizens on how we deal with them, on how we discipline them, and how we put in their heart and their mind yung pagmamahal sa ating bayan. Ako po, naniniwala ako na ang dapat na katangian, hindi lang na nanunungkulan, pati dapat ng mamamayan, ay tatlo. Yung pananalig sa Diyos, paglilingkod at pagiging tapat sa bayan, at pagmamalasakit sa ating kapwa-tao. At doon nagsisimula ang lahat. Kung maganda ang values mo sa bahay mo, sa appreciation mo, sa pagiging mapagmahal mo sa bayan mo, sa Panginoon mo, doon nagsisimula ang pagiging mapagmahal na mamamayan. That was inspiring, attorney, no? Pero syempre, hindi pwedeng sa akin lang kayo nag-i-inspire at nag-share. If you will give the residents of Cabuyao a message na, for example, kayo na ang magiging leader as well ng kanilang city, ano po yung message na pwede niyong maibigay? Ang lagi ko namang gustong iparating sa mga kababayan ko is I want to lead by example. Na hindi dapat sinasabi lang na isang leader kung ano yung dapat na katangian ng kanyang mamamayan. Dapat siya rin mismo ang magiging refleksyon ng kung ano yung pagkatao ng kanyang mamamayan. At ako bilang isang ngayon ay vice mayor, bilang isang abogado, lagi ko po pinagmamalaki na ang Cabuyao po ay maayos, maunlad, at marami pa po tayong pwedeng maging tagumpay na makamit po sa ating pong panahon. At in line with our intention to pursue yung pinakamagandang buhay at dignidad ng pamilya sa aking pong lungsod, talagang malapit sa akin puso ang talagang masigurado natin na tayo ay naninirahan sa isang mapayapa at maayos po na Cabuyao. At sa tulong ninyo, sa pagtutulungan natin lahat, sa political will po natin, alam ko makakamit po natin itong tagumpay na ito. Ang kailangan lang talaga natin dito, magsimula sa atin yung willingness na makapag-ambag tayo sa pagiging maayos po ng ating lungsod. At handa ko naman po pangunahan ito in terms of proposing legislations hanggang sa punto na kailangan natin ipatupad ito in all sectors of our society. Asahan nyo na yung pagiging decisive, matatag na binanggit ko nung nakaraan na ako po ay isang matatag na leader na kaya ko pong pangatawanan ang isang bagay na alam ko makakabuti sa ating mga kababayan, sa nakakarami nating mga kababayan. Diyan po ang aking direksyon sa paglilingkuran na gusto ko pong ma-promote dahil alam ko sa atin, sa ating kabutihan, sa ating katalinuhan, sa pagiging disiplinado na ating mga kababayan, makakamit po natin yung pinakamagandang antas ng buhay dito po sa ating lungsod ng Cabuyao. Muli narinig natin ang vision ni Attorney Leaf Opiña talking about peace and order and also ensuring security sa community at sa city ng Cabuyao. Narinig na naman natin ang napakagandang diskusyon dito sa Diskurso on Air. At saan po nagtatapos ang ating usapan tungkol sa peace and order at sa ating special guest na si Attorney Leaf Opiña. Maraming salamat at muli, huwag kalimutan maging mapanuri at i-double check ang ating mga iboboto, maging aware po tayo sa ating mga palatuntunin, sa ating mga city, ano po ang mga ina-expect natin. Maraming salamat. Don't forget to tune in and watch the next episode and learn more about our future leaders. Again, this is Diskurso on Air with your host, Malex Baring, your beacon of truth and beacon of trust. Maraming salamat.